Another day, another vlog dito sa Osaka, Japan. And today's video is a unique one dahil ipapakita ko sa inyo kung paano kami nag-navigate sa mga train stations. Similar din ito sa mga train stations sa ibang bansa. Kaya watch till the end of this video so you can take note of my travel tips. Okay guys, ngayon bibili tayo ng iCoca card para sa train. So ito yung parang beep card na ginagamit nila dito sa Osaka, Japan or sa Osaka Metro. So, siya ay 2,000 Japanese yen. Pwede mong ipa-refund yung 500 Japanese yen na deposit. And pagka naglagay ka ng pera mo dito sa vending machine, sinelect mo yung English and you follow the instructions, lalabas na dito yung iCoca card mo para magamit mo siya sa Osaka Metro or sa train station. Ayan, meron na tayong iCoca card guys. So, dalawa yung kinuha namin para sa amin ni Mrs. As you know, there are always different routes, kaya always check the best route for you and your destination. May ticker dito eh. Makikita mo yung oras, makikita mo yung train number, makikita mo yung ruta. That definitely will change from time to time, no? It's just really a friendly reminder. Always check for changes. Always search for your right destination. Tingnan nyo muna. Pagka halimbawa, tingin nyo, naliligaw na kayo. Minto muna kayo, tingnan nyo. Ask questions, ask around, use ChatGPT, use Google Maps, use all of your options. For some reason guys, hindi ganun ka-accurate yung Google Maps dito sa Osaka, Japan for train station. Kaya I use ChatGPT to search for suggestions. Let's say from Zone Shinsai Bashi West, yun yung hotel namin, going to Fushimi Inari Taishi using metro or yung train station. So yung Fushimi Inari Taishi, yun yung pupuntahan natin where Torii Gates is located. So as you can see, nagbigay na siya ng suggestions on which line to transfer from one to another. Pero medyo inaccurate din siya, kaya sinabi ko na, how about if you are from Nishiohashi Station? Yan. So he already provided the accurate results, and ito yung ifa-follow natin. Ito na yung i-Google Maps natin from one train station to another to ensure na hindi tayo maliligaw. So sabi ni ChatGPT dito, no, kung titingnan natin, start at Nishiohashi Station, board the Nagahori Line. So yung Nagahori Line guys, titingnan nyo yung kulay, hanapin nyo siya sa mapa. Pwede siya sa Google Maps, pwede siya dun sa maps na nasa train station, at kita nyo, yun yung yellow-green na line. So ito tayo yung blue dot. That's where you are located sa GPS, Nishiohashi Station. Ayan tayo, diba? Tapos, sabi ni ChatGPT, punta ka ng Kiyobashi Station. So, tatandaan nyo guys, every train station, almost in every country, hanapin nyo yung entrance and exit gates. Ayan, kasi dito sa Japan, maraming entrance at saka maraming exit yan eh. Ito yung example ng mga landmark dito sa North Central Exit. Ito yung sinasabi ko sa inyo. And yan yung mga pwede nyo i-Google Maps connecting to your next destination. So para malaman nyo kung tama ba yung lalabasan nyo na entrance or exit. Kasi guys, pagka napunta kayo sa train station, lalo na sa subway dito sa Japan, especially in Tokyo, ma-overwhelm kayo sa dami ng entrance, sa dami ng exits, sa dami ng landmarks. Kaya just make sure to find your destination doon sa mga guide sa entrance at saka sa exit. So ito na yung sinabi sa Google Maps, Nagahori Yellow Green Line. Doon tayo sa platform 1. Gamitin na natin tong iCoca card natin. Scan lang natin dito sa IC. Tapos bababa na kayo dun sa platform. Punta na kayo dito sa trains. Tingnan nyo lang sa Google Maps kung anong platform. Ito na, nakita na natin yung platform 1. So dito tayo sasakay. At kita nyo nakalagay, Kiyobashi. Ito pa yung isang example ng platform. Diyan, platform 9 to 10. Ito yung JR Kyoto Line, equivalent nito, LRT1, LRT2. Ganyan. Tapos ito, for Shin Osaka, Takatsuki, Kyoto. So yun yung mga
isa sa mga dadaanan, no? Pero hindi lahat. Yan yung mga dadaanan ng JR Kyoto Line ng tren na magagaling sa platform 910. Aside from the train station name, minsan meron ding train station number for your reference. Yung sinakyan natin sa Nishi-Ohashi Station ay Osaka Metro. Tandaan nyo yun dahil isa yun sa pinaka-common train type dito sa Japan. Pwede kayong bumili ng Icoca card, then magta-top up na lang kayo or luludan nyo na lang. Or you can also buy one-time tickets. So ang metro doon ay bumabiyahe lang din within the city or within Osaka. So we were looking for the signage going to the Keihan line. At dito siya nakaturo palabas. Yan ang paglabas namin guys. Wala nang train line dito, walang train station. So buti, merong bantay na officer doon sa train station. Tapos tinuro sa amin siya ng officer, tsaka tinuro din ni ate. Tapos punta raw tayo doon sa isa pang train station. So ito raw yung isa sa mga local train station nila, itong Keihan line. So ayan, nagchika na sila ni ate. Kasi sabi niya, punta na rin daw siya ng Manila tapos matagal na raw siya dito. Pero mukhang Japanese siya. Basta when you're asking something, if mag-excuse me ka, you can simply say, sumimasen, excuse me, I'm sorry. Or pag nag-thank you ka naman, arigato gozaimasu, syempre. Tapos, pagka naintindihan mo yung sinabi nila, pwede mo ring sabihin na wakarimashita. Yan. Ito na guys, galing ni ate. Nandito na tayo sa Keihan Info Station. And guys, tinulungan kami ni ate para magtanong doon sa information ng Japanese sila. And then ito yung sasakyan natin, Limited Express. And then ito na yung mga train stop na bababaan natin. So ngayon bibili na tayo ng ticket dito. So pag ganyan guys, piliin nyo lang yung English, one-way ticket, syempre papunta doon. Kasi ito pala yung sinasabi ni na ate kanina na nandun sa papel, 420. 420 Japanese yen for adult. Ayan, so magpasok na tayo ng pera natin. Guys, papasok nyo yung ticket nyo, hindi nyo na-scan yung Icoca card nyo sa IC. Lalabas yung ticket, pagka unang beses kayong pumasok, pag pa-exit na kayo, hindi na lalabas yung ticket nyan. So, dito tayo sa number 2. Pag nakapasok na kayo, keep on following the signages for train number 2. Ayan. Naglalakad kayo sa mga hallway guys, tingnan nyo din itong mga signages sa taas because that will guide you to your next destination dito sa train station. Guys, kung hindi nyo titingnan itong mga signages, hindi rin kayo magtatanong-tanong sa mga information desk. Ay nako, maliligaw kayo. Maraming naliligaw dito guys, maraming napapahinto kahit ibang lahi. Tingnan nyo guys kung gaano kalayo paglilipat kayo from one train station to another, gaano kalaki, di ba? Ito, yan, sila mukhang naliligaw na yung mga yan, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya much better na magtanong-tanong kayo bukod sa pagtingin nyo sa ChatGPT tsaka Google Maps. Kasi guys, aside sa minsan maubos yung oras nyo, syempre nakakapagod din maglakad pag pabalik-balik ka, di ba? Minsan di ka naman pabalik-balik, minsan naliligaw ka na lang talaga. Sobrang complex nito, tsaka sobrang laki, sobrang dami ng tao, sobrang busy, sobrang fast-paced. Kaya always take a look at the signages. So, nandito na tayo at last. Buti na lang, daming tumulong sa atin, hindi tayo gaanong naligaw. Arigato gozaimasu. So we're riding the Limited Express 1221. Ang Limited Express naman ay for medium to long distances and it's for fast regional travel like our travel from Osaka to Kyoto. Remember, this only stops at key stations at walang signage inside the train, so be mindful and listen to the train announcement at every stop. Always take a look at your current location in Google Maps while you're in the train. After that, we transferred to Sub-Express at Tanbabashi Station. Similar din siya sa Limited Express, mas mabagal lang ng konti at mas marami yung stops na hinihintuan niya. We are finally walking to Fushimi Inari Taishi and along the way, may nakita kaming pagkain. Mukhang sarap guys. Kain muna tayo.
chicken skin, tsaka chicken karage. Ang ganda ng souvenir shop dito guys. So, ang cute ng tinda. Ang ganda ng keychain. Meron ding mga pang-display. Tsaka meron ding mask. Siyempre, meron pang paswerte. Meron din sila mga ref magnet, mga mini keychain kung gusto nyo. May mga Torgate souvenirs din dito guys. So, yung maliit, 1,200 Japanese yen. Yung medyo malaki, nasa 1,870. Kasi ito yung pinakamalaki, 2,500. Wow, ang dami pang kainan dito guys. Merienda. Dito na tayo sa entrance na Fushimi Inari Taishi, also known as Torgates. May nagpipill trip guys eh. Pill trip. Ang ganda nito guys, so pwede kang mag-wish. Yung large, it's for 1,000 Japanese yen. Yung small naman, it's for 200 Japanese yen. Tapos, isusulat nyo yung wish nyo dito in Japanese characters. Merong kodigo dun. And then, pagpe-pray kayo ng mga monks dun sa loob ng temple. May pakaibang pwedeng gawin dito guys, so other wishes using different instruments. Ayan. So, merong kinakalog doon. Parang sa Tokyo yan, tingin ko, pag kinalog mo, lalabas yung papel kung saan parang ipo-fortune tell niya. Kung ano ba, well, 2024, 2025, bring wealth and happiness. Yun, parang ganun-ganun yun. And you can make your wishes. Sample lang din naman yun kasi ganun yung ibang temple sa ibang bansa. Taiwan, Tokyo, ganyan. Tapos ito, makakit na tayo papunta sa Torgates. Tapos pwede rin pala kayo mag-rent ng kimono. Marami naman nag-aalok niyan sa labas. If ever lang gusto nyo. Paakit na tayo guys. Buti na lang mababa lang. Yung ibang ganitong tourist attraction, sobrang taas eh. May akyatan pa rin, pero tolerable naman. Hindi naman siya ganun kataas. And finally, we're here. Ganito pala dito sa Torgates paghapon na guys. Pakinggan nyo mabuti. You know, ang daming uwak. Daming uwak sa paligid. Bumili ako ng green tea dun sa Vendo guys. Dito nga pala sa Japan, ang kagandahan dito. Yung ibang drinks nila sa Vendo dahil pag winter time, kailangan mainit, di ba? So, warm yung ibang drinks na mabibili niyo sa Vendo, pati yung mga pagkain. Tapos, nakita ni Mrs. si Christian Antolin at Kiray sa Insta.
Nag-i-snow na pala sa Shirakawa Go during that time. But that was 220 kilometers away from Kyoto and almost 5 hours din yung biyahe. Pero syempre, trinay pa rin namin magpunta kasi snow yun eh. Nag-Shinkansen or bullet train kami and ito na yung pinakamabilis na train nila dito sa Japan. It only stops at major regions and cities only, like Kyoto, Osaka, or Tokyo. Yan ay nasa Tokaido Shinkansen and it's the busiest and most important train line dito sa Japan. So makikita nyo nakalagay JR Line because it's mainly owned by Japan Railways Group. You can only purchase tickets for this one, pero kung gagamit kayo ng transportation cards like Icoca card, you still need to register. You have the option for reserved or free seating sa bullet train when you purchase your tickets, and you can also use your credit card for payment. Kung mahaba yung pila, may mga vendo machine din, pero credit card lang ang pwedeng payment method doon sa vendo machine na nakita namin. Usually, the price for bullet train tickets is 3,000 pesos and above kasi bullet trains are the fastest, guys. Parang eroplano din yan, but you're still traveling by land. There are also lockers here tulad ng pinakita sa movie na Bullet Train. Pwede kayong mag-iwan ng luggage at ng ibang stuff nyo dito if kailangan. Okay, nakahabol at nakaupo na kagad tayo dito, guys. Kaya if ever man na meron kayong travels na hindi nyo naaabutan yung mga ibang gusto nyong pasyalan, wag nyo na lang din stressin yung sarili nyo kasi kita nyo naman kung gaano ka busy yung biyahe, ganyan talaga yung nangyayari. Kaya minsan magmamadali ka, minsan maliligaw ka, minsan marami ka pang ibang bagay na kailangan gawin tsaka sikasuhin. Kaya huwag nyo masyadong madalin, huwag nyo masyadong stressin yung sarili nyo. Chill lang kayo, gala lang kayo, relax. Pero syempre may objective pa rin. Please like and share this video to support my vlogs and stay tuned dahil magagala pa tayo sa Dotonbori where the famous Glicoman is located at pupunta pa tayo sa USJ. See you in the next one. Bye!